Maagang gumigising si Aling Lourdes bago pa man sumikat ng tuluyan ng araw. Nakapaghanda na siya ng agahan para sa anak niyang si Ray. Simple lamang ang buhay nila. Hindi sila mayaman, pero sinisikap niyang huwag maramdaman ng anak na kapos sila sa pagmamahal. Ray anak, bumangon ka na. Baka mahuli ka na naman. Tawag niya habang inilalapag ang pritong itlog at kanin sa mesa. Sandali lang, Nay. Sagot ni Ray mula sa kanyang kwarto. Napailing si Aling Lourdes. Sanay na siya sa ganoong eksena. Ang hindi niya sanay ay ang isa pang boses na maririnig niya pagkatapos. Good morning po, Nay Lourdes. Napalingon siya. Nakatayo sa may pintuan si Jim, kaibigan ni Ray. Magulo pa ang buhok nito at halatang bagong gising. Jim, kailan ka pa dumating? Tanong ni Aling Lourdes. Dito na po ako natulog kagabi. Napabuntong hininga ang babae. Hindi naman bago sa kanya ang presensya ni Jim. Sa totoo lang, halos araw-araw niya na itong nakikita. Kapag umaga, kasama na rin sa pagkain. Kapag hapon, magkasama silang nag-aaral o naglalaro. Kapag gabi naman, madalas ay nasa sala pa rin silang dalawa. Nagkikwentuhan patungkol sa kung ano-anong bagay. Minsan, naiisip ni Aling Lourdes na parang mas madalas pa niyang makita si Kim kesa sa ibang kapitbahay. Ray? Tawag niya. Lumabas ang anak niya mula sa kwarto. Bakit po, Nay? Kaibigan mo na naman ang kasama mo. Hindi ba siya umuwi sa kanila? Ngumiti si Ray. Dito lang po muna siya kasi gusto niyang tumambay at saka nag-aaral din naman po kami. Hindi na sumagot pa si Aling Lourdes. Inayos na lamang niya ang pagkain sa mesa. Jim, kumain ka na. Sabayin mo na itong si Ray. Salamat po. Umupo si Jim ng tahimik. Hindi siya pala salita sa harap ni Aling Lourdes. Kapag si Ray ang kausap niya, ay talaga namang makulit siya. Pero kapag kaharap ang ina ng kaibigan, palagi siyang magalang. Napansin niyo ni Aling Lourdes. Sa kabila ng inis na minsan niyang nararamdaman, hindi niya may kakailang mabait ang batang ito. Pagkatapos kumain, agad na nagligpit si Ray at Jim. Magkasabay nilang hinugasan ang kanilang mga pinagkainan bago bumalik sa kwarto. Naiwan si Aling Lourdes sa kusina. Ang batang yun talaga? Mahina niyang sabi habang nagliligpit. Hindi niya alam kung bakit palaging narito si Kim. Hindi niya alam kung bakit tila mas komportable ito sa bahay nila kesa sa sarili nitong bahay. At higit sa lahat, hindi niya alam na may dahilan pala ang lahat. Nang gabing iyon, tahimik na naghuhugas ng pinggan si Aling Lourdes nang marinig niya ang boses ni Ray at Jim mula sa sala. Jim, okay ka lang ba talaga? Sandaling walang sumagot. Pagkatapos ay narinig niya ang mahinang tinig ni Jim. Hindi ko lang talaga alam kung saan ako pupunta kapag ayoko sa bahay. Natigil ang kamay ni Aling Lourdes. Sa unang pagkakataon, hindi pagkainis ang naramdaman niya, kung hindi awa. Dahan-dahan niyang pinunasan ng kamay at tumingin sa direksyon ng sala. At doon niya naisip, baka hindi pala simpleng kaibigan ni Ray ang batang iyon. Baka may dahilan kung bakit palagi itong kumakatok sa kanilang pintuan. Kinabukasan, hindi nawala sa isip ni Aling Lourdes ang narinig niya kagabi. Habang naghahanda siya ng agahan, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Jim. Hindi ko lang talaga alam kung saan ako pupunta kapag ayoko sa bahay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtanong o manahimik na lang. Ayaw niyang makialam sa problema ng ibang pamilya. Pero hindi rin niya kayang baliwalain ng isang batang tila may pinagdaraanan. Nang lumabas si Ray, agad siyang tinanong ng ina. Anak, kamusta si Jim? Nagulat si Ray. Bakit po, Nay?
Wala lang. Napansin ko lang na palagi siyang nandito. Saglit na natahimik si Ray bago umupo. May problema lang po kasi sila sa bahay, Nay. Ano namang problema? Umiling si Ray. Hindi ko po pwedeng sabihin, Nay eh. Siya na lang po ang magsasabi kung gusto po niya. Napabuntong hininga si Aling Lourdes. Tama ka, anak. Hindi naman natin kailangang pilitin. Maya-maya ay dumating si Jim. Good morning po. Good morning sa'yo, Jim. Sagot ni Aling Lourdes. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinignan bilang batang palaging nakikikain. Sa halip, pinagmasdan niya ito ng mabuti. Mapapansin sa mukha ni Jim ang pagod kahit bata pa ito. Tahimik itong kumain at halos hindi nagsasalita. Jim? Tawag ni Aling Lourdes. Po? Gusto mo pa ba ng itlog? Napatingin si Jim sa plato. Okay na po ako. Kumuha ka pa, marami pa to. Ngumiti si Jim. Salamat po, Nay Lourdes. Hindi man siya nagsalita, may kakaibang gaan sa mukha ng bata. Lumipas ang mga araw at lalo pang naging madalas ang pagpunta ni Jim sa kanilang bahay. Minsan, tumutulong siya sa paglilinis. Kapag may nahabol na gawain si Aling Lourdes, kusa siyang nag-aalok ng tulong. Isang hapon, pagod na pagod si Aling Lourdes mula sa trabaho. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nagwawali si Jim habang nag-aaral naman si Ray. Jim, hindi mo kailangan gawin yan. Okay lang po, Nay. Wala naman po akong ginagawa. Napangiti si Aling Lourdes. Salamat sa iyo, iho ha. Mula noon, unti-unti siyang naging komportable sa presensya ni Jim. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang mga pangamba. Isang gabi, napansin niyang kulang ang ulam nila. Pero dumating si Jim. Nakita niyang nagkatinginan si Ray at Jim. Tara Jim, kain ka, sabi ni Ray. Wag na, baka kulang pa yun sa inyo. Hindi sapat kaya yan. Tahimik na pinagmasdan sila ni Aling Lourdes. Alam niyang may limitasyon din ang kaya nilang ibigay. Hindi naman kalakihan ang kinikita niya at ang bawat pagkain sa kanilang mesa ay pinag-iisipan niyang mabuti. Kaya kinausap niya si Ray ng gabing yon. Anak, hindi masama ang tumulong sa kaibigan ha. Pero, hindi mo rin kailangang akuin ng lahat ng problema niya. Napayuko si Ray. Hindi ko naman po siya inaako, Nay. Ayoko lang pong maramdaman niyang mag-isa siya. Napaisip si Aling Lourdes. Hindi siya nakasagot kaagad. Kinabukasan, hindi dumating si Jim. Lumipas ang umaga. Pati hapon, wala pa rin ito. Nang gabi, tinanong na Ray ang kanyang ina. Nay, hindi niyo po ba nakita si Jim? Umiling si Aling Lourdes. Sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman ang kakaibang kaba. Dahil sa dami ng araw na palaging nasa bahay nila si Jim, hindi nila inakalang darating ang araw na ang pagkawala nito ang unang mapapansin nila. Kinuha ni Ray ang cellphone niya at sinubukang tawagan ng kaibigan. Walang sumasagot. Muli siyang tumawag. Wala pa rin. Tumingin siya sa kanyang ina. Nay, baka may nangyari kay Jim. Tumayo si Aling Lourdes. Halika anak, hanapin natin siya. At sa gabing iyon, unang beses nilang lalabas ng bahay. Hindi para pauwiin si Jim, kung hindi para hanapin ang batang unti-unti na palang nagiging bahagi ng kanilang pamilya. Magdamag na hindi mapakali si Ray. Ilang beses niyang tinawagan si Jim, pero hindi ito sumasagot. Sinubukan na rin niyang magtanong sa ilang kaibigan, ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Baka naman nasa bahay nila anak, sabi ni Aling Lourdes, habang naglalakad sila kinabukasan. Hindi po, Nay. Kapag may problema siya, dito po siya pumupunta. Saglit na natahimik si Aling Lourdes. Doon niya napagtanto kung gaano nakalaki ang naging puwang ni Jim sa buhay nila. Dumaan sila sa ilang lugar na madalas puntahan ni Jim.
hanggang sa makarating sila sa isang maliit na tindahan malapit sa kanilang barangay. Jim! Jim! Napalingon ng isang tindera. Hinahanap niyo si Jim? Opo, nakita niyo po ba siya? Mabilis na tanong na Ray. Tumango ang babae. Kanina lang. Pumunta siya sa dati nilang bahay. Agad silang nagtungo roon. Pagdating nila, tahimik ang paligid. Hindi maayos ang maliit na bahay. May ilang gamit sa labas at tila matagal nang walang nag-aasikaso. Ray, Biglang may narinig silang boses. Nasa gilid ng bahay si Jim. Nakaupo ito at nakayuko. Agad na lumapit si Ray. Jim, saan ka ba nagpupunta? Hinahanap ka namin eh. Hindi sumagot si Jim. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nanatiling tahimik ang bata. Lumapit si Aling Lourdes. Jim, umuwi ka na sa amin. Napatingin si Jim sa kanya. Pasensya na po, Nay Lourdes. Bakit ka nandito? Matagal bago nakasagot si Jim. May problema po kasi kami sa bahay. Napaupo si Aling Lourdes sa tabi niya. Kung gusto mong magsabi, makikinig kami sa'yo. Huminga ng malalim si Jim. Hindi niya kailangang sabihin ang lahat. Ngunit unti-unti niyang ikinuwento ang dahilan kung bakit madalas siyang wala sa kanilang bahay. Hindi naging maayos ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Madalas, may problema sa bahay nila. Kaya kapag hindi niya kayang harapin ang lahat, pumupunta siya kina Ray. Hindi pala dahil gusto lamang niyang makikain. Hindi pala dahil gusto niyang makitambay. Pumupunta siya roon dahil doon siya nakakaramdam ng katahimikan at kapayapaan. Tahimik na nakinig si Aling Lourdes. Habang nagsasalita si Jim, naalala niya ang sarili niyang kabataan. Naalala niya ang mga panahong may mga problemang hindi niya rin masabi kahit kanino. Minsan pala, hindi kailangan ng isang tao ng malaking tulong. Minsan, kailangan lang niya ng isang lugar kung saan hindi siya huhusgahan. Jim, mahinang sabi ni Aling Lourdes. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napayuko ang bata. Baka po kasi isipin niyo na sinasamantala ko po kayo. Napaluha si Aling Lourdes ng bahagya. Anak, hindi naman sa ganon. Hindi naman ganon ang iniisip namin. Nagulat si Jim sa kanyang narinig. Anak? Ngumiti si Aling Lourdes. Hindi ko sinasabing wala kang responsibilidad sa bahay niyo. Sa totoo lang meron. Kailangan mong harapin ang mga problema niyo. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong harapin ang lahat na mag-isa. Napatingin si Ray sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, nakita niyang nagbago ang tingin ng kanyang ina kay Jim. Hindi na ito simpleng kaibigan niya. Isa na itong batang kailangang ding alagaan. Tumayo si Aling Lourdes at iniabot ang kamay kay Jim. Halika na, iho. Umuwi na tayo sa bahay. Nag-alinlangan si Jim. Sigurado po ba kayo? Ngumiti siya. Basta may respeto at marunong kang tumulong. May lugar ka sa bahay namin. Tumayo si Jim at pinunasan ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, hindi siya umuwi dahil wala siyang ibang mapuntahan. Umuwi siya dahil may isang tahanang kusang nagbukas ng pinto para sa kanya. Mula ng araw na natagpuan nila si Jim, may nagbago sa bahay ni Aling Lourdes. Hindi niya na tinitingnan si Jim bilang batang palaging nakikikain. Kapag may pagkain, kusa niya na itong tinatawag. Jim, anak, kumain ka na rin rito. Sa pangalawang pagkakataon na narinig iyon ni Jim, ay natigilan siya. Anak po. Tumango si Aling Lourdes. Oo, bakit? Bawal bang tawagin kang anak, iho? Napangiti si Jim habang bahagyang yumuyuko. Hindi po. Hindi lang po kasi ako sanay na tawaging anak. Sa tabi niya, napangiti si Ray. Unti-unting naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay si Jim. Hindi naman ibig sabihin na wala ng problema. May mga araw pa ring tahimik siya. May mga gabing bigla siyang nawawalan ng ganang makipag-usap. Pero ngayon, may taong nagtatanong,
Okay ka lang ba, iho? At kung ayaw niyang magsalita, hindi siya pinipilit. Isang hapon, dadatnan ni Aling Lourdes sina Ray at Jim na nag-aaral sa mesa. Kamusta ang grades nyo? Okay lang po, Nay, sagot na Ray. Si Jim naman ay tahimik. Napansin niya na Aling Lourdes. Jim, bakit ka tahimik? Baka po hindi ako makapagpatuloy kasi sa pag-aaral eh. Napakunat ang noon ni Aling Lourdes. Ay bakit naman? May problema po kasi sa gastos. Hindi ka agad sumagot si Aling Lourdes. Alam niyang hindi madali ang kanilang sariling buhay. Hindi siya mayaman. Hindi rin sapat ang kinikita niya para akuin ang lahat ng gastusin ng ibang tao. Pero naisip niyang may paraan para makatulong nang hindi niya kinakailangang akuin ang buong problema. Hindi kita kayang sustentuhan sa lahat ng bagay, Jim. Diretsa ang sabi niya. Pero tutulungan kitang maghanap ng paraan, ha? Napatingin si Jim. Paano po? Maghahanap tayo ng scholarship. Magtatanong-tanong tayo sa school. Kung may kailangang mga dokumento, tutulungan ka naming ayusin. Napayuko si Jim. Salamat po. Pero may kapalit, ha? Nagulat si Jim. Ano po yun? Mag-aaral ka ng maputi. Huwag mong sayangin ang pagkakataong makukuha mo. Tumango si Jim. Opo, mag-aaral po ako ng mabuti. Mula noon, naging seryoso si Jim sa pag-aaral. Kapag tapos na ang gawaing bahay, nagbabasa siya. Kapag may hindi naiintindihan, nagtatanong siya kay Ray. Minsan, madaling araw na silang natatapos. Isang gabi, habang pinagmamasdan sila ni Aling Lourdes mula sa kusina, napangiti siya. Naalala niya ang unang pagkakataong naiinis siya dahil palaging nasa bahay si Jim. Ngayon, hindi niya na maisip ang bahay nila na wala ang batang yon. Pero hindi niya gustong lumaki si Jim na umaasa lamang sa kanila. Kaya isang araw, kinausap niya ito ng masinsinan. Jim, gusto kong tandaan mo ito, ha? Ano po yun? Ang bahay namin ay pwede mong maging pahingahan kapag mabigat ang problema mo. Pero hindi ito dahilan para takasan mo ang mga responsibilidad mo, ha? Tahimik na nakinig si Jim. Kailangan mong matutong lumaban para sa sarili mo. Hindi habang buhay nandito si Ray. Hindi rin habang buhay nandito ako, anak. Tumango si Jim. Alam ko po. Hindi kita tinataboy, ha? Napatingin si Jim sa kanya. Gusto ko lang na balang araw, kapag maayos na ang buhay mo, hindi ka napupunta rito dahil wala kang ibang mapuntahan. Sandaling tumahimik si Aling Lourdes. Pupunta ka na rito dahil gusto mong bumisita. Ngumiti si Jim. Opo, Nay Lourdes. Mula sa kabilang bahagi ng bahay, narinig ni Ray ang kanilang pag-uusap. Napangiti siya. Akala niya tapos na ang problema. Akala niya magiging maayos na ang lahat. Pero ilang linggo lamang ang lumipas, may dumating na balita na muling yayanig sa buhay nilang tatlo. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Jim. Pagkababa niya ng telepono, bigla siyang nanahimik. Jim? Tanong ni Ray. Hindi siya sumagot. Tumingin siya kay Aling Lourdes. Nay? Bakit, anak? Baka kailangan ko na pong umalis. At sa pagkakataong iyon, muling nangamba si Aling Lourdes. Dahil alam niyang may mga pagkakataong kahit gaano kalawak ang binuksang pinto ng isang tahanan, may mga taong kailangan pa ring lumabas dito upang harapin ang sarili nilang buhay. Hindi kaagad nagsalita si Aling Lourdes nang marinig ang sinabi ni Jim. Bakit ka aalis? Tanong niya. Napayuko si Jim. Kailangan ko pong tumulong sa pamilya ko. May pagkakataon po akong magtrabaho pagkatapos ng klase. Ayoko na pong puro tanggap po ng tulong. Napatingin si Ray sa kaibigan. Pero papaanong pag-aaral mo? Pagsisikapan ko. Hindi kumbinsido si Ray. Jim, hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa, ha? Ngumiti si Jim, pero halatang mabigat ang kanyang kalooban. Alam ko,
Pero gusto ko ring patunayan sa sarili ko na kaya ko. Tahimik na nakinig si Aling Lourdes. Alam niyang tama ang sinabi ni Jim. Ang pagtulong ay hindi nangangahulugang ang pipigilan niyang matutong tumayo ang isang tao. Kailan ka aalis? Tanong niya. Bukas po. Napatigil si Ray. Bukas ka agad? Tumango si Jim. Kinabukasan nga, maaga pa lamang ay nag-empake na si Jim. Kaunti lang ang kanyang gamit. Isang bag, ilang peraso ng damit, at mga gamit sa pag-aaral. Habang pinagmamasdan siya ni Aling Lourdes, hindi niya napigilang malungkot. Jim? Bakit po Nay Lourdes? Lumapit siya at iniabot ang isang maliit na supot ng pagkain. Dalhin mo, baka magutom ka. Salamat po, Nay. Hindi ito ahawa, ha? Dagdag niya. Baon mo lang to. Napangiti si Jim. Opo, salamat po. Niyakap siya ni Ray. Mag-iingat ka, ha? Salamat sa lahat, pare. Pagkaalis ni Jim, matagal na nakatayo si Ray sa may pintuan. Nay, parang ang tahimik na ng bahay, no? Ganyan talaga, anak. Sagot ni Aling Lourdes. May mga taong dumarating sa buhay natin at may panahon na kailangan na rin silang umalis. Lumipas ang ilang araw. Hindi gaanong nakakapag-usap si Ray at Jim dahil sa trabaho at pag-aaral. Kapag nagkakaroon sila ng pagkakataon, maikli lamang ang kanilang mga mensahe. Hanggang sa isang gabi, hindi na nag-reply si Jim. Nag-alala si Ray. Kinabukasan, nalaman niyang hindi pumasok si Jim sa klase. Hinanap niya ito sa iba't ibang lugar. Ngunit wala. Baka may nangyari na kay Jim, sabi ni Ray. Naramdaman ni Aling Lourdes ang dating kaba. Kaya naman magkasama silang naghanap. Sa wakas, nakita rin nila si Jim sa isang maliit na waiting shed. Nakaupo ito at hawak ang bag niya. Jim! Tumayo ka agad ito. Ray? Lumapit si Aling Lourdes. Bakit hindi ka nagsabi? Napaluha si Jim. Nay, hindi ko po kinaya. Hindi niya naituloy ang sasabihin. Nalaman nilang hindi naging madali ang trabaho ni Jim. Pagod siya, nahihirapan sa pag-aaral, at nabibigatan sa mga problema ng kanilang pamilya. Akala niya, kapag umalis siya sa bahay ni Aling Lourdes, kailangan niya ng kayanin ng lahat. Pero hindi pala ganoon ang ibig sabihin ng pagiging matatag. Jim, sabi ni Aling Lourdes, ang pagiging matatag ay hindi ibig sabihin na hindi ka na humingi ng tulong. Tahimik siyang nakinig. Bumalik ka na sa amin kung kailangan mo, ha? Pero huwag mong kalimutang ipagpatuloy ang laban mo. Napaluha si Jim. Hindi ko po makakalimutan. Umuwi silang tatlo ng gabing iyon. Hindi para bumalik si Jim sa dati niyang buhay, kung hindi para magsimulang muli. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting naging maayos ang sitwasyon. Nakahanap si Jim ng mas angkop na trabaho at nagpatuloy sa pag-aaral. At isang gabi, bago siya matulog, may sinabi siya kay Ray. Pare, balang araw. Gusto kong makatulong din sa ibang mga katulad ko. Ngumiti si Ray. Sigurado akong mangyayari yan. Kaya mo yan, bro. Hindi nila alam na ang simpleng pangarap na yon ang siyang magiging simula ng isang bagong buhay para kay Jim. Dahil ang kabutihang minsang natanggap niya ay gusto niyang ipasa sa iba. At ang hindi niya kailanman makakalimutan kung saan siya unang natutong maniwala na kaya niyang bumangon. Lumipas ang maraming taon. Marami nang nagbago sa buhay ni Aling Lourdes at Ray. Si Ray ay abala na rin sa sariling pangarap, habang si Aling Lourdes ay unti-unting bumabagal sa pagtatrabaho. Hindi man naging marangya ang buhay nila, masaya siyang nakikita ang anak na nagsusumikap. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Paminsan-minsan, kapag tahimik ang bahay, naaalala niya si Jim. Minsan ay tinatanong niya si Ray,
Anak, kamusta na kaya si Jim? Okay lang po siya, Nay. Nagtatrabaho pa rin. Sabi niya, gusto ka raw niyang mapuntahan kapag may oras siya. Napapangiti si Aling Lourdes sa tuwing naririnig iyon. Sabihin mo anak, hindi naman niya kailangang magdala ng kahit na ano. Hindi niya alam na isang araw, bigla na lamang darating si Jim. Isang hapon, may kumatok sa kanilang pinto. Ray, ikaw ba yan? Walang sumagot. Muli siyang nakarinig ng katok. Pagbukas niya ng pinto, isang lalaking maayos ang pananamit ang nakatayo roon. Saglit siyang hindi nakilala ni Aling Lourdes. Nay, lalaki ang kanyang mga mata. Jim? Jim, ikaw ba yan? Ngumiti ang lalaki. Opo. Napangiti si Aling Lourdes. Saka siya napailing. Ang laki-laki mo na anak. Hindi na kita nakilala. Nagtawanan sila. Lumabas si Ray mula sa loob ng bahay at agad na niyakap ang kanyang kaibigan. Uy pare! Matagal silang nagkamustahan. May dala si Jim na ilang simpleng grocery at mga gamit para sa bahay. Ano naman itong mga dala mo? Tanong ni Aling Lourdes. Pasalubong ko po bilang pasasalamat, Nay. Hindi mo naman kailangang gawin yan. Alam ko po. Inilapag ni Jim ang mga dala niya sa mesa. Pero gusto ko po. Tahimik na napatingin si Aling Lourdes sa kanya. Nay, sabi ni Jim, may sasabihin po ako sa inyo. Umupo silang tatlo. Naalala ko po noon, nung palagi po akong pumupunta rito. Akala ko po galit kayo sa akin eh. Napatawa si Aling Lourdes. Hindi lang akala mo. Minsan naiirita na talaga ako. Nagtawanan si Ray at Jim. Pero alam niyo po ba kung ano ang hindi ko po makakalimutan? Naging seryoso ang mukha ni Jim. Noong panahong pakiramdam ko, wala na akong lugar na mapuntahan. Binuksan niyo ang pintuan niyo para sa akin. Tahimik na nakinig si Aling Lourdes. Hindi niyo ako binigyan ng lahat ng kailangan ko. Tinuruan niyo akong matutong tumayo sa sarili kong mga paa. At napakalaking tulong po sa akin noon. Napaluha si Aling Lourdes. Jim, dahil po sa inyo, natutunan ko pong hindi kahinaan ang humingi ng tulong. At nang dumating po ang panahon na kaya ko nang tumayo, naisip ko na rin pong gusto ko pong tumulong sa iba. Ngumiti si Aling Lourdes. Kung ganon, wala na akong ibang hihilingin pa. Tumayo si Jim at niyakap siya. Maigpit ang yakap ni Aling Lourdes. Sa sandaling iyon, naalala niya ang batang dating halos araw-araw nakikitambay sa bahay nila. Ang batang minsan niyang tinatanong kung bakit hindi umuwi sa kanila. Ang batang inakala niyang dagdag sa responsibilidad lamang. Hindi niya akalaing darating pala ang araw na mamimiss niya ang ingay nito sa kanilang bahay. Jim, sabi niya habang nakangiti. Alam mo ba noon? Kaibigan ka lang ni Ray. Tumawa si Jim. Opo. Pero ngayon, sandaling tumigil si Aling Lourdes. Pamilya ka na. Anak na ang turing ko sa'yo. Napayuko si Jim upang itago ang kanyang luha. Nang gabing iyon, sabay-sabay silang kumain sa lumang mesa, kung saan maraming taon nang nakalipas ay madalas na nakaupo si Ray at Jim doon. Simple ang kanilang pagkain. Simple pa rin ang bahay, pero mas marami na ang kwentong nakasama sa bawat sulok nito. At doon naunawaan ni Aling Lourdes ang isang bagay. Hindi lahat ng taong kumakatok sa pinto natin ay dagdag sa problema. May mga taong dumarating upang turuan tayo kung gaano kalawak ang kaya nating ibigay na pagmamahal. Si Jim ay dumating bilang kaibigan na Ray. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging bahagi siya ng kanilang pamilya. At sa puso ni Aling Lourdes, hindi na kailanman magiging bisita si Jim. Dahil ang tunay na tahanan ay hindi lamang lugar na may bubong at dingding. Ito ay lugar kung saan may taong nagsasabing, Halika, dito ka muna.
Hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa. At minsan, ang simpleng pagbubukas ng isang pinto ay maaaring maging simula ng pagbubukas ng isang buong buhay. Makalipas ang ilang buwan, naging madalas na ang muling pagdalaw ni Jim sa bahay ni na Aling Lourdes. Ngunit iba na ang dating niya ngayon. Hindi na siya ang batang tahimik na pumapasok sa kanilang bahay dahil wala siyang mapuntahan. Hindi na rin siya ang kaibigang laging nakasunod kay Ray. Isa na siyang taong may sariling pangarap, may sariling trabaho, at higit sa lahat, sariling paninindigan. Minsan, habang nag-aanda si Aling Lourdes ng pagkain, narinig niya ang boses ni Jim mula sa sala. "Nay, kailangan niyo po ba ng tulong?" Napangiti siya. Naku, hindi na. Umupo na lang kayo at kumain. At gaya ng dati, magkakasama silang tatlo sa hapag. Simple lamang ang pagkain. Walang mamahaling putahe. Pero para kay Jim, iyon ang isa sa pinakamahalagang hapag na nakilala niya sa buhay niya. Hapag na hindi niya natagpuan sa sariling pamilya. Dahil dito niya lang unang naramdaman na may mga taong tumatanggap sa kanya hindi dahil may bibigay siya, kung hindi dahil mahalaga siya bilang isang tao. Isang araw, bago umalis si Jim, huminto siya sa may pintuan. "Nay?" Bakit, iyo? "Salamat po ha." Ngumiti si Aling Lourdes. Para saan naman? "Sa unang pagkakataon po na pinapasok niyo ko rito sa inyong tahanan." Napailing si Aling Lourdes. Hindi ko rin alam kung saan ka dadalhin ng buhay mo noon. Ang alam ko lang noon, kailangan mo nang makikinig sa'yo. Tumango si Jim. "At kayo po ang unang taong gumawa noon, Nay." Pagkaalis ni Jim, matagal na nakatayo si Aling Lourdes sa may pintuan. Naalala niya ang mga panahong naiinis siya kapag nakikita niyang muli na may kasama sa bahay ang kanyang anak. Ngayon, napapangiti na lamang siya kapag naaalala yon. Minsan pala, may mga taong dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahang magiging mahalaga. At minsan, ang isang simpleng pagkain, isang pakikinig, isang bukas na pinto, o isang salitang anak ay maaaring maging dahilan para muling maniwala ang isang tao sa kanyang sarili. Hindi man kayang baguhin ni Aling Lourdes ang buong buhay ni Jim, nabigyan niya naman ito ng isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. At yon ang kabutihang hindi kailanman makakalimutan ni Jim. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi lamang patungkol sa dugo. Minsan, nabubuo ito sa tiwala, malasakit, at pagtanggap. At sa mga taong pinipili nating manatili sa tabi natin kahit wala silang obligasyong gawin yon. Si Jim ay dumating sa buhay ni Aling Lourdes bilang kaibigan ng kanyang anak na si Ray. Ngunit sa huli, naging anak din siya sa kanyang puso. At sa tuwing bubukas ang pintuan ng kanilang bahay, alam ni Aling Lourdes na may isang bagay na hindi kailangang sabihin. May mga taong hindi kailangang kumatok para malaman nilang may lugar sila sa ating tahanan. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalong may bibigay natin sa isang taong naliligaw ay hindi pera o mamahaling bagay, kung hindi ang simpleng mensahe. "Halika, dito ka muna, may lugar ka rito." Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan ng isang taong palaging nasa paligid natin. Minsan, ang taong akala natin ay nakikitambay lamang, nakikikain, o laging nakikisama, ay maaaring may mabigat palang problemang kinakaharap. Ang pagtulong ay hindi kailangang maging malaki. Minsan, sapat na ang isang maliit na pagkain, isang bukas na pintuan, isang taong handang makinig, at isang salitang nagbibigay ng pag-asa. Ngunit ang tunay na pagtulong ay hindi ang paggawa ng lahat para sa isang tao. Ito ay ang paggabay sa kanya upang matutong lumaban, maniwala sa sarili, at sa tamang panahon ay matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Tulad ni Aling Lourdes, hindi niya kayang ayusin ang lahat ng problema ni Jim. Pero ipinakita niya rito na may taong handang umunawa at tumanggap sa kanya. At tulad ni Jim,
ipinapakita rin ng kwento na ang kabutihang natanggap natin ay hindi dapat matapos sa atin. Kapag dumating ang panahon na kaya na nating tumulong sa iba, ipasa natin ang kabutihan. Dahil minsan, ang isang taong binigyan natin ng pag-asa ay siya ring taong balang araw ay magiging dahilan para magkaroon ng pag-asa ang iba. At higit sa lahat, palagi nating tandaan, ang tahanan ay hindi lamang lugar na inuuwian. Ito ay lugar kung saan nararamdaman nating tayo ay tanggap, mahalaga at hindi nag-iisa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!